Formal nang sinimula ng 18-DAT campaign to end violence against women and children ngayong taon na pinangunahan ng Philippine Commission on Women o PCW. Isa sa naging sentro nito ay ang pagbibigay ng status patungkol sa violence against women and children sa bansa na taon-taon ay tumataas umano. Ngunit ang paglilinaw ng naturang ahensya para sa datos na ito, alamin natin sa report ni Jerry Pongpong. Patuloy na dumarami ang bilang ng mga kababaihan at mga kabataang nakararanas ng pang-aabuso at pang-aapi sa loob at labas ng kani-kanilang mga tahanan. Ito ang ipinahayag sa mga datos na nakalap ng Department of Social Welfare and Development Office of Protective Services for Women. Isa sa bawat 5 kababaihan may edad 15 hanggang 49 ang nakakaranas ng physical violence. At 6% sa mga ito ay inabuso 12 buwan bago isinagawa ang naturang survey. Itinuturing din na isang paglabag sa karapatang pantao ang pang-aabuso sa mga kababaihan at kabataan. Kaugnay nito, taong 1993 nang nilagdaan na nagkakaisang mga bansa ang kasunduan upang sugpuin ang Violence Against Women o VAW. Samantala dito sa Pilipinas, idiniklara rin ang November 25 hanggang December 12 kada taon bilang 18-day campaign to end violence against women and children. Simula noon ay patuloy ang mga programa at proyekto para matugunan ang naturang issue. At bilang panimula sa 18 araw na kampanya ngayong taon para wakasan ang pang-aabuso, nagtipon-tipon noong Miyerkules ang mga anti-VAW advocacy supporter sa Aliw Theater kung saan dinaluhan ito ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan at mga women's organization para sa dalawang natatanging rason. Una, ang launching ng all-women cast Lupang Hinirang na may layuning bigyang pag-ilala ang mga natatanging kababaihang nagmarka sa kasaysayan. At ang kick-off activity para formal na simulan ang 18-day campaign to end violence against women and children na may temang End Vow Now, It's Our Duty, Gains and Ways Forward. Ayon sa Executive Director ng Philippine Commission on Women na si Emeline Versosa, tungkulin ng bawat isang tao na tumulong upang mawakasan ang mga pang-aabuso. Okay, sa taon ito, ang pinili natin, End Vow Now, It's Our Duty. Actually, over 3 years na natin team yon para madiin sa lahat na katungkulan ng lahat ng mamamayan at katungkulan lalo-lalo na ng mga taga-gobyerno ang pagwawakas ng karahasan sa kababaihan. Hindi rin daw nababahala ang PCW sa pagtaas ng numero ng mga naapi at naaabusong kababaihan sa bansa. Dahil indikasyon lamang ito na dumarami rin ang mga kababaihang naglalakas ng loob na magsalita at i-report ang kanilang nararanasan. Kita natin sa statistics ng police, justice system, social welfare na pataas ang kanilang recorded cases of violence against women. Hindi ibig sabihin nung pataas ay dumadami, kundi ang interpretation namin doon ay dumadami ang mga kababaihan na naglalakas loob na mag-report. Otherwise, nananahimik lang sila. Paglilinaw naman ni Nolibelen Macabagdal, focal person ng Protective Services for Women ng DSWD, marami ring mga kadahilanan kung bakit nahihirapang lumabas ang mga kababaihang inaabuso, lalo na kapag may pamilya. Okay, there are a number of reasons. For some, especially in adult women, in the context of intimate partner, ang kadalasang reason nila is the economic side of raising a family. So the tendency, if they will ask help or assistance, sasabihin sa kanila makipaghiwalay. And it's not easy for a woman who is financially dependent to break from an abusive relationship. Kasi who will feed the children? Who will feed her? Especially if she has no work. Ngunit dagdag din niya, pagdating naman sa mga programa para matulungan ng mga ito, ay hindi tayo nahuhuli sa buong ASEAN region. In terms of violence against women, here in ASEAN region, we are far advanced. Based on conventions and conferences with ASEAN countries, we are quite advanced in terms of providing services and preventing violence against women. Inaasahan ng iba't ibang mga aktibidad na nakatala ngayong taon bilang pagsunod sa 18-day campaign.
Kaya naman may mensahe ang PCW sa mga kababaihan pati na rin sa mga kalalakihan patungkol sa pagsugpo ng violence against women and children. Sa mga kababaihan na nakakaranas ng pag-aabuso sa kanilang tahanan o sa kanilang opisina o sa kanilang komunidad, huwag ho kayong manahimik sa inyong nararanasan. Marami hong serbisyo ang pamahalaan, pati po yung ating mga kasamahan sa NGOs at sa mga kalalakihan din po na nangaabuso. Tigilan niyo na po yan. Hindi ho tama yung inyong ginagawa. Kailangan igalang ang mga karapatan ng kababaihan. Para sa Telebisyon ng Bayan, kasama si Carlito Ramos Jr. at Noel Olaguer, ako po si Jerry Pongpong.